Natikman mo na ba yung malambot na gintong tinapay na may coating na breadcrumbs, puno ng matamis at buttery na goodness, at naitanong mo na ba sa sarili mo, bakit nga ba tinatawag itong Spanish bread? Hindi naman talaga ito Espanyol, di ba? Ngunit sa kabila ng pamilyar na tamis at natatanging karakter netong Pilipino, may pangalan itong nagtuturo sa isang lugar na malayo sa Spain. Kaya, ano nga ba ang kwento sa likod ng pangalan ng paboritong pastry na ito? Tuklasin natin ang kasaysayan, impluwensya at ebolusyon ng tinapay na kilala natin ngayon bilang Filipino-Spanish bread. Halina't alamin dito sa Kaalaman Nexus PH. Para maintindihan kung bakit Spanish bread ang pangalan neto, kailangan nating bumalik sa panahon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Sa loob ng 300 taon mula 1565 hanggang 1898, pinamahalaan ng Spain ang mga isla na humubog sa malaking bahagi ng kultura, wika, relihiyon at maging ang lutuin. Sa mahabang panahon na iyon, inangkin at inangkop ng mga Pilipino ang maraming kaugaliang Espanyol, kabilang ang sining ng paggawa ng tinapay. Bago dumating ang mga Espanyol, ang pangunahing pagkain ay kanin at hindi bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng Pilipino ang tinapay. Pero nang ipinakilala ng mga praile at nanirahan ni Espanyol ang wheat flour o harina at baking techniques, dinala rin nila ang kanilang pagmamahal sa pastries, rolls at loaves. Mga bagay tulad ng banisal na literal na bread of salt, pan de coco, at iba pang tinapay na kalaunan ay nagkaroon ng lokal na twist. Ang pagdating ng tinapay ay nagbukas ng bagong culinary culture sa Pilipinas na pinagsama ang impluwensyang Espanyol at katutubo. Ang mga unang Pilipinong panadero ay natutong gumawa ng European methods ng kneading at fermenting dough. Pero dahil hindi tumutubo ang trigo sa lokal, umaasa sila sa imported na harina. Sa paglipas ng panahon, ang tinapay ay hindi na pagkain lang ng mayaman o ng simbahan, kundi mas naaabot na ng lahat. Nagsimulang mag-eksperimento ang mga lokal na panadero sa mga recipe na akma sa panlasa ng Pilipino. Matamis, buttery at nakakataba. At dito marahil nagsimulang mabuo ang Spanish bread. Ngayon, ang tinapay mismo ay hindi direktang nagmula sa Spain. Hindi mo makikita ang eksaktong version neto sa Madrid o Barcelona. Sa halip, ang Spanish bread ay mas isang imbensyong Pilipino. Nahango sa Spanish-style pastries at sa naming convention noong panahon na iyon. Alam mo, noong panahon ng kolonyal, ang pagtawag sa isang bagay na Spanish ay nagdadagdag ng prestihiyo. Ipinapahiwatig neto ang kalidad, klase at European sophistication. Kaya, ang mga pagkain tulad ng Spanish sardines, Spanish rice at Spanish bread ay hindi kinakailangan galing sa Spain. Pero hango sa Spanish flavors o basta dala ng pangalan bilang tanda ng impluensya. Parang ang French fries, hindi rin talaga mula sa France. Mas tungkol ito sa estilo at cultural association kaysa sa aktwal na pinagmulan. Pinapakita ng Filipino-Spanish bread ang kombinasyong ito ng husto. Pinagsasama neto ang European-style yeast dough sa natatanging tamis at texture ng Pilipino. Malambot at bahagyang chewy ang dough, may enrichment ng gatas at butter at pinalamutian ng breadcrumbs. Sa loob, karaniwan itong may palaman na butter, sugar at breadcrumbs. Halo na bahagyang nakakaramelize habang naluluto na nagbibigay sa tinapay ng signature na malagkit at matamis. Ang palamang ito ay hindi mo makikita sa tradisyonal na Spanish pastries, pero ito ang klase ng adaptasyon na naglalarawan sa Filipino baking. Mga simpleng sangkap na naging isang nakakaaliw na indulgence. Mayroon ding teorya na inuugnay ang Spanish bread sa ensaymada at pan de coco, dalawang iba pang tinapay na may ugat sa kolonyal. Ang ensaymada ay nagmula sa Spanish ensaymada, isang cold pastry mula sa Mallorca na gawa sa lard. Pero sa paglipas ng panahon, ang bersyong Pilipino ay nagbago, mas malambot, mas matamis, at pinalamutian ng butter, sugar at keso. Ganoon din ang pan de coco na ibig sabihin coconut bread. Isang adaptasyon na may tamis na palamang niyog sa loob ng malambot na roll.
Ang Spanish bread ay akmang-akma sa pamilya ng mga tinapay na ito. European sa istruktura, pero malalim na Pilipino sa lasa at identidad. Sa katunayan, maraming Pilipinong panadero ang tinitignan ng Spanish bread bilang pang-araw-araw na bersyon ng ensaymada. Hindi kasing fancy, mas madaling gawin at perpekto para sa merienda. Ang paboritong mid-after snack ng mga Pilipino. Makikita mo ito sa bawat panaderya sa kapitbahayan, kadalasang ibinibenta habang mainit at bago lang mula sa oven. At ang amoy, ang matamis at buttery na aroma, isang bagay na agad nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan sa maraming Pilipino. Hindi nakapagtataka na kahit sa paglipas ng henerasyon, nananatili ang Spanish bread bilang paborito at nakaka-nostalgia. Isa pang masayang aspeto ng kwento neto ay ang simbolismo. Ang Spanish bread ay kumakatawan sa kakayahan ng Pilipino na gawing sarili ang isang banyagang bagay. Hindi lang ito tungkol sa tinapay, kundi tungkol sa identidad at pagkakamalikain. Ginawa ng mga Pilipino ang impluwensyang Espanyol, produkto ng kolonisasyon, at ginawa itong bagay na nakakaaliw, abot kaya at natatangis sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, nananatili ang pangalang Spanish bread hindi dahil ito ang eksaktong naglalarawan ng pinagmulan, kundi dahil naging bahagi na ito ng kulturang Pilipino. Paalala ito ng nakaraan na nabake sa isang masarap at pamilyar na bagay. Ngayon, patuloy na nag-i-evolve ang Spanish bread. Minsan sa modernong panaderya, nag-i-eksperimento sila ng iba't ibang bersyon tulad ng ubi filling, keso o kahit tsokolate. Pero ang klasikong bersyon ay nananatiling hindi matatalo. Malambot at bahagyang dense na tinapay na may buttery sweet filling at malutong na breadcrumb coating. Perpekto itong pares sa kape sa umaga o sa mainit na tsokolate sa maulang hapon. Para sa mga Pilipino abroad, ang Spanish bread ay kadalasang nagsisilbing nostalgic na koneksyon sa tahanan. Isang kagat lang, maaari ka agad dalhin pabalik sa kanto ng panaderya noong iyong pagkabata. Kaya bakit tinatawag na Spanish bread? Ang pinakasimpleng sagot ay dala neto ang legacy ng impluwensyang Espanyol sa kulturang Pilipino. Ngunit higit pa rito, ang pangalan ay nagpapakita kung paano na-absorb, na-reinterpret at naging ganap na sariling obra ang Pilipinas. Kwento ito ng adaptasyon ng pagpapalit ng bakas ng kolonisasyon sa isang kayamanang kultura. Bawat role ng Spanish bread ay nagkukwento neto, mula sa European-inspired na anyo hanggang sa matamis na panlasa ng mga Pilipino. May natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Kaalaman Nexus PH at i-share ito sa mga mahilig sa kaalaman. May tanong o topic suggestion? Comment lang. Hanggang sa susunod na dagdag kaalaman.